Tinanong ko, pag ang bata ni gawas, di ka na mahilap, natanawang sa yung brad, lupay-pay ba, di siya mo respond, di siya mo exert siya o kusog. Saksunan siya, bubahan siya, pas bubahan na. And then, hantod nga muhilap din siya. The indication is dapat is muhilap din siya. So, idea is para muhilap siya, para mo function ang iyang lungs. Para mo ginawa siya o iha. So, ang hangin nga ni Sot, magawas niya. So, nanay ginawa na function ng baga. Otherwise, lisod siya o ginawa. So, tako may chance na mamatay siya. So, ang idea is, kung tanawin siya, right from the start nga natawa ang bata, nindot siya nga muhila. But as you grow older, ginalikayan na ito nga muhila ang bata. Certain time nga muhila siya, na-need siguro, gugutom, or basa nga. But as the child grows up, may mo siyang adult, lisod na muhila siya. Medyo subjective na paghilak. Could be nga nasakitan siya. It could be po nga nalipay siya. So, paghilak is not merely on communication na sa pagkabata nga dapat sa muhilak kay para mabuhi siya. But as it grows older, makilak ang tao, as what we have observed, majority is because of pain. Na painful na experience. Na depressed, nahiubos, may kalain, and all these things. But, pamina mo, but pag ikaw kastuhanon ka, you should save your tears. Amen. The Bible says nga ang tears is a seed. It's a seed. Amen. Liso siya. And yun siya, ang dapat kang magpugas ni ini og luha. Kay muani na siya og kalipay ini kabuntag. We know nga ang buntag is talks about the future. We don't know what will happen. So, tanan imong gi-invest karong adlaw, anihon mo na puhon. And the Bible says nga, certainly, ang weeping, paghilak na mo, it's a form of planting. Paminaw mo. Amen. Kaya ini kaugma na, it's a form of reaping. Amen. Ang question is, kung sa may content sa mga giluhaan. Okay ang question, no? Because in the Bible, wala kang nag-emphasize nga hilakan gila nimo. It's not even recommended. But, you can read verses, you can read passages nga ang mga tao nga duol, bit, ug dut, ug natinguan. Kaya ba mo ang pagduol sa Ginoo, hinilakan. Amen. Hanggang na di mo makaplagan ang Diyos. In other words, di ka muundang o hilak. Pangita niya. Amen. Nga, hilak ka sa anong kanila. Sakitan ka sa mong bana, sakitan ka sa mong asawa, isulto ka sa mong anak, nakasaba ka sa mong discipler, isulto ka sa mong amigo, saba ka sa mong boss. Kasi very common sa mga pa ninyo? Kung imo na siyang ikumpara, why kalayan? It's just that ang pastor ni mo taora, ay mong papa ni mo taora, imong igsoon ni mo taora sila, the same person nga imong mga kauban sa trabaho taora, same classmate ni mo taora, imong kauban sa bahay na taora, same mga kauban sa church na taora. So in other words, sa tanang mga tao, we all feel the same way, but ang nakalahi sa mga Kristohanon, they don't use the old man. Amen. Mausap ka by renewing your mind. Amen. So ang kausapan sa tao, paspas ka nga mag-renew sa iyong mind, ma-transform ka. Amen. Remember ha, the Bible doesn't promise na una ka sa Ginoo di ka maigo o makagool. The Bible says, pressed down, persecuted, pressed down, persecuted, with ginalatos, ginabunalan, insulted, prison. I tell you,
it's very insulting nga presuhon ka with nga wa ka tagusa. It's very oppressing nga daw-dawgon ka nga nagsulti ta kag maayo. Imo gisulti maayo but because kay Dios na gibiyaan ka, gi-persecute ka. Daghan kay mga testimony nga mga anak ipalayas. Daghan kay mga testimony nga asawa gibunog. Unang ang greatest save karon nga ginapokus, we have to save the husband. Pero di gapon po ang ubang anak, ang papa, born again, ang mga anak po, mga maldito. Oh, it's very common in the church. Ang mga leaders nila, parents sa church, leaders, mga anak, bugoy-bugoy. Very common sa mga pastor's kids. So, daghan kayong mga ups and downs sa pagpangalaga sa Ginoo in all aspect, leader ba ka, pastor ba ka, okay. But the main point is nga kita sa ito ang church, unsa may ito ang say sa itong pagtuo when it comes to father, kung father ka, when it comes to mother, kung mother ka, when it comes to kids, kung children ka, kung anak ka, kung sa may mo say sa imuhang pagtuo ni mo, ingon nga naa ka ng iglesia, ani nga pundo, yun, pwede maglalahi ta. You all know nga, kita din sa church, we've been in a training na ginasulti ang ato ang pagtuo nga above all else, Lord. Amen. No, yung Biblia, uyugon jud kay ang tanang mabilin mo na mabutang nga di mauyog. Oh, this church ginauyog ni si Banam. I tell you, left and right. And we've been fighting until mabot ang day sa atong deliverance. Amen. You are witnessing history sa atong church. Amen. From nothing, for sure nga, kani nga church nga natukod ni from, as what history says nga, natukod ni because of the part na we need to save sa mga nanghawa. For all you know, establishing a church para i-save ang mga nanghawa. But in the process of time, ang mga gisave nga para di mahawa ani nga church, nawa silang tanan. And the last of it is si mama na lang. Of course, si mama is di man ang gisave, siya man ang nag-save. Part na siya sa nag-save. But ang tanang gisave nila nga di mawa, nawa. That's crazy. Okay? That's very unusual, very makayong that's very evil. Nga ang siya ka-pastor from a good church, from an established church, gibiyaanin na comfort to chase sa mga nagawas. And then natugod sa simbahan, a fellowship, a congregation. But in the process of time, nawatanan ang mga narito. And kita na natao ang nagikan sa nawa. Gusto mo mawa? You wanna repeat the history? Gusto mo mapareha? Oh! And then there was a time nga nawa na tanan and then nabuo out from nothing and then nanigawas and then gikukudya po na siya sa pastor kay he wants everybody said and eventually siya nawa. And I said to myself, this church is if may magawas, di good mo bukod sa pastor. Is my full stand in the church. It's like, oh, pastor, dapat paano mo? Remember this. You have your choice. Amen. We're teaching you should be responsible sa inyong choices. Amen. If nakita ninyo nga this church is no help sa inyo ha, we have processes. Sa tagingon, pag di nakaganan ang simbahan sa inyong mon, manahing pastor. Ibugat tanan imong kalagot ngadto sa imong disciple, ngadto sa imong pastor. Pastor will pray for you, advise you. Para nigawas nimo, you be guided. Amen. Pag itin nimo na himuon is not my concern at all. Nga naman. It was your choice. Even the Lord, when you jump off going to the hell, the Lord will not chase you to hell.
even if He can save you from hell. It says there are principles in life that you cannot cross over. Amen? Amen? Diba niyo yun eh? Ganun ta. Even God has His own heartbeat that everyone must turn to repentance. Pero kamo ba ka na kinsa ng repentance sa iyahang gina-encourage na mag-repent? Who? Who? The believers or the unbelievers? Why? Why the believers? Imagine, kung ang believers, look at the book of John. Kinsa man nag-encourage niya? Brothers and sisters in Christ. The church in Laodicea, the church in Philip, the church in Philippians. Musta na mga tawana? Are they not believers? Are they not Christians? Right? Right? Kisa mo nagisugo sa Ginoo nga mapasuluanay mo, unbeliever o believer? Isa inyong community, wala nakapokus sa mga unbelievers. Ang inyong community, nasa mga believers. Ang problem kay, basta gano'ng involvement sa mga unbelievers. Remember na kay work, and most of the time, imuhang function dito is mga unbelievers in kauban. You talk like unbelievers. Parehara mong statement. Di mo magsurya about Ginoo, panagsara, murag unbelievers. Mangaon mo, magsurya problema sa balay, trabaho kay the same as unbelievers. What's the difference? None. Pag-abot nimo sa mga fellowship of believers, you talk the same way. What's the difference? None. So there are believers na they are ignorant of their nakuha ninyo? Muna daghang mga unbelievers o believers nag-fusion and they're the same. And most of the time, ang mga believers, nasa mga unbelievers nag-fellowship. Most of the time. Kasi katabo, David corrupted. Hello? Mo na i-propose nga nung ang sa ka-fellowship. No? So mo na challenging kayo. Kung gusto ang fellowship sa mga believers, kung saan ang kapag-fellowship sa Ginoo? Grabe yung kayo. Pati ng kakuya ka, upang ito gikan sa nok. O katupag nok. O bukuto ka ng lawak. So pag nok, ako, gasigar ang mata na. Ito na morning to pag-ibig ko, atong suganin. Pagtog na ka ng pukawon ka sa kasakit sa ngipon. Muana yun. Gana dito. Wala na to ko. Nakamata ko sa kasakit. Hindi na ko. Imposible yun yung sakita sa ngipon na mawa ang dayang dahil. Huwag ko nito man open deliver na mubik dayon. Nya kaya inom naman open deliver na in pain man niya kung kukaron, useless ang open deliver. Ikaduha, before po gumatik open deliver, mukhaon na po ko. Sumugawas na po ko ani, maghiling ko dito. Inikaon na po na ako, magsakit na po na akong ngipon, usa ako mukhaon. And then mo tumarag tambal, sakit pag ako ng ngipon, pila ka oras. Di na po ko katog. So nga na, gadagan sa mga kung umuhigda ko ani, sakit yun na kayo ngipon ng pressure. So, yung bangon ko, sandi ko sa likod, nga po ko, sakit ka pa niya akong likod, hindi ko man. Okay, kung gano'n ka matog. So, daghang sakit. But then, nipubos ko ito. Ito ko balik. Pag ito, ginhatbong ko, ibalik na kong sakit. Pero tingin sakit na ngayon. Imagine, makamata ka sa sakit. Wag, yung magpun siya kung dagan nga na. Yan ako. Either mapabunlot, siguro ang adlawa, may x-ray ng adlawa, so dito kong punutan. So, agwang tahon ng adlawa, kunya inika-ugma kay munok man ko karon, so munok ko karon di kang duty. Maningkamot ko nga ma-explain ko ng Monday, nya ko may doktor ko kung asa ni doktor, so ngita ulan doktor. Agamuha sa hospital kay June 7 po Monday, kung mapabot na June 7, dugay na kayo. Nya gi-increase na ko ang antibiotic na ho, 3 times a day na.
Okay po, after ani nga na dugo. After nga maibot akong duha ngipon, niya kanina tonsillitis na ko nga dito karon. Niya ako sa bulingon. Wa sila ang tao nga basulo na ni ako ra gyud. Kung anong gisakitan ko ngipon, kay imo nang gitugutan nga mga anak imong ngipon. So, nag-deal ko sa pagulingon nga nang ini kaibot ani ipuna kay naibot naman eh. Ipulong naman eh. Napamamangipon uban. Nagapo ko sa Ginoong Lord. Ang tanan ko. Tugaan ko sa lesson ang iputulong. So, in support sa itong message kami, this would be our message, no? For this morning. We've been handling this for few Sundays now. I think it's 3 Sundays from now. Ready na mo? The impact of ignorance. Okay? So, not the ignorance last, and then sa pang second picture na to sa si Japan, and then karon the impact of ignorance. So, sa itong nabala, ang ignorance sa Bible is batik di siya kayo. Ano man, we have found out sa ignorance first na itong message na ang ignorance, daghan siya o saman. Daghan siya o saman. Daghan kay siya o resulta nga di maayo. And in fact, ang mga sala sa mga tao due to ignorance. Okay? Ready na ta? Amen. Let's pray. Hallelujah. Father God in heaven, we come to you this morning. Lord, have mercy on us. Help us, Holy Spirit. Speak to us, Holy Spirit. Remove our ignorance in our lives. May we come to know the knowledge of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Help us, Lord, we pray. Remove our unbelief, we pray. Our ignorance may be healed. This is what we ask right now, Lord. Bless your people, bless your servant. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. So, unsa may, we all know nga, ang impact sa ignorance is katagan sa problema, no? But, let's see the other side. In Romans 16:19, it says here, for your obedience is known to all, so that I rejoice over you, but I want you to be wise as to what is good and innocent as to what is evil. So, nailuga nga word nga contradicting. So, imagine, in one verse, in one verse, nagsagol-sagol ang mga sagol-sagol nga, this is a good word, obedience. This is a good word, to rejoice. This is a good word, mga wise, good. But, this is not a good word, should I say? This is not a good word, should I say? Ngayon ka nga siya, contradiction, no? So, pag ngayon ka of wise, this is opposite from this innocent, but umot na on, to become innocent is part of being wise, right? Right? And we all know nga ang innocent is in relation to ignorance. So don't tell me, yung na Biblia, ang dapat ignorante ka o dautan. What do you mean by ignorante ka dautan? Don't you know nga, nabalo na to last Sunday nga, ang ignorance, ang pagka-ignorante is mo hinundan sa mong pagkamakasala. Ang karon na bersikulo ngayon nga dapat ignorante ka dautan. So unsa man yun nga word? Hello, dapat inosente ka may tungod sa dautan, sala. Wickedness, sin. And so we will see what is innocent. And innocent, it says here na pag inosente ka, you are not responsible for doing something bad or wrong. Inosente daw ka sa imuhang nabuhat. Di ka responsible. Yaya na kayo. So, ang tao ay inosente, bisa pag makabuhat siya, wa siya'y liability, wa siya'y sala. Makita ito na sa usa ka
Makita na sa ka? Bata ra na, oy. Usa ka bata. So meaning, ang bata ray masud nga inosente, the rest. Ngayon di naman inosente ka. Gatsiyam ni kay Lord. So kanini nga bersikulo nga itong sa Romans is para pambata rito. Ha? So anong ningon ang meaning sa innocent nga not responsible for doing something bad or wrong. The other one is ningon siya nga free from legal na guilt or fault. Pag inosente ka, pasumangilan ka, nakapatay ka, but because you're proven nga innocent, di ka mapriso. Right? Di ba sumangilan ka ng awat? But pag maniman pa, according to investigation, according to evidences, wala din juga ng awat. Na-misplace lang. Patungkol kay paglabay sa CCTV, nakita ka ng labay, ikaw ang suspect. So, pag-prove pa, di ka ang nangawat. So, inosente ka. Nausa man yung meaning sa inosente, nahir mo namang contradicting. And, mo rin nakanindot kay ang pagka-inosente isa po sa rason nga di ka makasa. Now, according to study, one of the definition is free from guilt or sin, especially through lack of knowledge of evil. Ang wa ni mo pagkahibalo, imagine ha, ang lack of knowledge mismo is what? Is a negative already in your life. Ang kuwang sa pagkahibalo, negative na daan. Kasabot mo? Amen? Isa ba mga kuwang nadagang pagkagawa na balaan? Or mingo ka nadagang na pagkabalaan? Kasi mingo nga nadagang ako na balaan, pastor. Ha? And isa sa mga should I say nga pabor kung inosente ka is this one. Because I do not know how to do it, I will not do it. Diba? Kung di ka kaibaw, mingon ka, di ko mo na, hindi ko kabaw. Diba? Kung mabuta na dyan, pawalihon mo, di mo wali. Palidon mo, kayo muli. Nagkatag mga butang, na ibang di ka ba minuto, paluto, di ka ba minuto, mubi ka minuto. Pahikapaw mo ng microphone, di ka gana. What you ningon? Pastor, I recommend myself. Yung na kung siya, pabuhat mo na ako. Kaya ako nakaturon within 2 months, 3 months, kabangi ko, kapoy ko. Kaning kamot ko, makamaw ka na. Yung nga salute to you, brother, sister. You have touched my heart. From the bottom of my apex. Every time na lang, most of the time na lang, ang maduol ko, mga na, ang dulo no. Magpuna og mga, kung saan mo na, kung mana, anak, sa'yo na kayo. This slogan is for you. Because I do not know how to do it, I will not do it. Tingnan naman, madlo ka masayok. Kaya di na ko kabaw, may mo anak. Ayaw ko may mo anak, di ko anak. Oh, maayo na, di ba? Kaya di ka masayok. So, kumahon, nga nang makasama ka, nga di man di ka kabaw ta makasa. Di ba, kabaw man ka, nga di ka makasa, kung nakasa ka. So, meaning, na-ignorance na sa imong sulod. Na-ignorance ka, nagbaga ka sa imong sulod, nga huwag ka kabaw. The other one is this. Mingo pagkag, I want to be successful. Gusto ka nga, sunaybaw ka nga, gusto ka, pero wadi ka kakabaw. Sunay mga butang nga kakabaw ka, pero atro surya, wadi ka kakabaw. Kasabot mo? Na kay gusto. Diba? Kung di ka kakabaw, di na mo gustohon nga makaibaw ka, muna di ka muhimo, kay di ka mahalo ka masayo. But what about kung success? Gusto ka mo success, gusto ka mo lapog, gusto ka mo kita, gusto ka mo human, pero wag ka baw. Saan?
Gusto ka magmanawan ng pamilya. Huwag ka makabaw sa usawan. Nga naman, sa tanan ng mga mo, gubot lang yan mo yung pamilya. Mismo mo ang hidden sin mo, di madildil mo. But the other one is, willing ka, but mingon ka, but how? Saan man? Dahil gusto bro ba kakibaw? Abi ko ba, kung gusto ni mo, ay pumaagi. Ngayon, nung tanong mga but how? Kakibaw. Na-ignorance sa mga sunod, bisa pag gusto ni mo. O, kisa ka na mapagamit sa Ginoo. Ako, pastor. Kisa ka na mamatay para sa Ginoo. Ako, pastor. Kisa mo ba ni Jesus? Ako, pastor. Ako. Sure ka? Kaya mo lagi kasi mong ipag-ingaw. Nga kamatayan ang imuhang atubang. Pag-uyong ka na. Willing ka nga magubay ang family para anak. Willing ka nga ma-despise ka sa imuhang mga kaubanan. Willing ka na. Willing ka mo ang kwarta. Pangandoy ni mo, di na mao. And bisa pag ningon ka, yes! Bisa pag niuho ka, pero wag yung mo kakibaw. Bisa pag ni-approve na nga, ingon ka nga, oh, hilong ini. Ikaw, hilong ka na pastor. Bisa, saan ni? Kupungan ni. Saan ni? Mga kitabang o, hindi naman kariwa mong trabaho. Abi ko ba beneficial ang ignorance nga, oh, mas dami ng dikta mo, dikta mo kay, ano dikta kasa? So nagsagol ang ignorance sa imong sulod. And according to study, including the right not to know, considers the supposed virtues of ignorance and concludes that there are situations in which ignorance is morally good. Ang bisa pag nakakatungod ng mahibaw, batungod kay for the virtues of ignorance nga, mas maayo di ka kaibaw. O ang ignorante na yung moral, nindot siya. Di na natin sa papalon. Bisa pa na siya katungod ng mahibaw. Dito yung papalon. Abi ko ba dapat mahibaw ka, kakaroon ka may mo kang knowledgeable. Pero, di na siya papalon. Very dangerous na siya. Di na ito nituluan o maghawid o armas kayo. Makamaon niyo. Mapatay ng tao. Hindi ito nituluan. Hindi ito nituluan. So pagwali, kaya prinsipyo batasan, diso kayo wali, kulto na siya. Dito ni papilon sa buwan. Ato, iba mag-invite mata. Dito na siya invite. He has no right to know the invitation. Dito siya papalon. Ako mga plano. Kawan doon na. Mas advantage ka di siya may bawa. Hayaan mo yung pagka-ignorante pagpabilin mo. Diba mo? Di mo ang ituluan ng bata na mo hawid ng kutsilyo. Di mo tuluan ng bata na mo hawid o cellphone. Amen. Kit-kito na niya, paako na. Di mo pwede tuluan ng bata nga magduwag juling. Kaunin ang juling. Di mo pwede tuluan ng bata nga mo na ang kurintinak ha. Ang line naman na ito, nga naman pag-connect ha, tuluan ka na kung sa pagsaksak anak ha, aron di ka makurintihan. Di ba? O di ka kiba mo saksak, makurintihan ka? So tuluan yung bata, nga, makurintihan na. Tuluan ka na kung nagha, kanang, imunaanin niya siya pag-un sa gasol ha, yung siga ka, mabungkag niyo bay. Di mo, imong amigo nga, na-know nga, tuluan mo, Brad, aliban. Namis, ito sa mga balay, musod ka niya. Brad, suod niya nga, in kaso, bago ko sa Bible, di mo nang ibutang ko mga lahan. Para usugungan ako, nakoy bank account pa ka ng passcode. Mga niyo na problema na ko. Nani mo.
Dako ka. Ay mga butang nga di na mo ipahibaw for the sake of goodness. Amen. It will be acceptably more. Di na mo nga tuluan o. Hindi ang nga sa tuluan o. Hindi ka ito. Bugin. Di na ito ni-invite ito o. Drunk. Kabugiluan kayo. Di na ito na siya pa tugtugon kayo. Di na ito papaloon na. Tugtugan. Limipahan. Diba mo? Amen. Amen. Di na ito babalan sa di ka mapatay sa kasinuan ko. Lalaka. Di babalan sa angkol. Mapatay mo sa angkol. Pero apa ta na? Nabayrat na bawa mo angkol. Right. Nabayrat na bawa mo bana. Luwag sa ba? Ba isa ba di papa ha? Lato sumo. Di sa pa. Nabayrat mo papa ngayon pero wala mo isa ba. Sabot mo? Amen. Nabayrat nga may bawa mong bana kung na may lukag sulusulog lang. Nabayrat may bawa mong anak kung na may lukag ang anak mong ipabayan. Agad mo kay ba? Ha? Awahin na. Imuhan mo itong kwarta. Ang ikaw rin nakabay mo sa ito. Nangutang na ko kaya na. Bayarin ito. Alam mo nga. Nairek siya may bawag. Pero bakit hindi mo ba na? For the sake, hindi siya mabalaka. Hindi siya bistorbo. Nain mo na. Daghang sitwasyon nga ang di pagpahipaw imong ipaignorante siya para di siya masul. Hello? Amen. Hello? Amen. So, na-advantage ang pag-ignorante, Pastor? Yes. Pero kung nasayan, di ba kung ignorante ka, dapat di ka muhimo. Jangan muhimo kang sala. Ignorante ka. Di sa ka dapat ignorante. Di ka ignorante sa ignorante ka sa matarong. Amen. Bisan pag nata karon sa panahon nga information age, but we do not seem to be well informed. Kabago mo? Nga nata sa panahon karon nga nanat halos tanang information sa imong kamo. Search nimo ni Google, ni Yahoo, sa para mga platform diha nga for research engine mo daghan kayo. Na mga postcards yan, mga daghan kayo. Pwede ka mong tanaw mga attorney, gusto ka balaod, gusto ka matag health at struktur, gusto ka diet, dietitian, gusto ka maestra, moral, ano, o pastor, religion. Kaya kayo. Pero pang tayo siya nga asa mo tamo gano'n? Kung gusto ka may bawag sa katuhanan. Adi, na may Bible, ito yung Bible. Saan ka sa Bible? Asa may sayo para ninyo? Asa may sayo para ninyo? Dok! Ayun ako sa tayo, Dok. Kay according to his basang baga ngayon memes, ako regresita Dok. Ako regresita Dok. Ma'am, may na ko tuloy Filipino subject. According to Araling Panlipunan o Filipino 1 to, ganito po yan, ma'am. Di na ko maskwila, ma'am, kay according to Filipino 1, di na ko, ma'am, English, it's not a problem. According to English 1, I, O, E, U. Hello? Amen. Isi asa ang knowledge? Nasa mga tao. And this knowledge was printed. It became books. But we have our Bible. Amen. About na is nga who spoke to you? Yourself? Mura ka itong ingon ko, ma'am, no need, Filipino teacher. No, I have a book. Kung kabaw na ka mo drive, karoon panahon na, nga nag-implement man sa government nga you need still to go to driving school. Kay nga naman, nabala nila nga, bisag kabaw na ka mo drive, kung man.
Wa gyapon kay kanilang wa seminar. Wa kay bagong sa precaution, wa kay bagong sa delikadesa, wa kay bagong sa mga no U-turn na pataka lang drive, pataka lang liko, pataka lang brake, pataka lang sigag mata. You know? Basta lang ang maka-drive. Ana. Nabalan nga ang daghan kay cause accident ang mga kamo mo drive pero walay lisensya, walay alamag sa driving. Part of it is lisensya. Nga naman daghan ni na lisensya pastor. Mo nakita kung ang lisensya kailangan i-educate ang mo kung lisensya magbutang ka driving school. Amen. Kadi enough ang na lisensya kamo mo drive. Daghang mga driver kusog ng padagan bisag di angay pakusog ng padagan, di angay mo brake sa ingon ani, halabot nakaamong siyang mga tarong nga mo drive. Okay ra magsulo sa drive na paala mabalintong nila. Di na mga among. Patabalan daghang among, namo ang angkas. Namo ang driver, namo ang kainabo, namo ang mga galakaw. Kay ngano man ang drive hubog. Nagpakahiro ang maangkas nangahagbong patay crash tanan pasahero nay nagparking bungguan way pili kasabot mo gusto mo may mananas yung papangalaga sa Ginoo bisan pa og nahibaw ka atin ka karon lingkod ka then kag mga samot hindi ka tikate ng mga Bible studies Bible survey samot. How can the unknown nga nahimong known pero na still unknown lang sa Diablo? Ganun man. Asa na napitan ka mabasa? Asa to? Sumasong ingon. Kamo oras sa mo drive. Taro pa sa pag-drive wa siya na crash. Pag uli niya na crash siya kay di ka nag-inom. Ang iyong nabalaan nga di ka pwede nga mag-drive nga hubog, nakainom. So, narasing na, nahibaw siya na, namatiklan nga, makakrasya na. Muna, gipahibaw siya nga, di pwede mag-drive nga hubog, nakainom. Pero na anong gyapon niya, kaya nga naman, mga siya. Pwede niyo mo maanong gyapon, bisan na ano na mo. Mga nitabo sa mga Kristohanan mo. Bisan na nalas lang ni Kristo, ay napaglaong wag na po ni Kristo. Bisag kibaw na sila asa sila mudangog. Nagkanindiin lang yapon sa lahat. Unsa gyud subliya ang mga liboret. No? Ikata siya diya. Kung liborer ka, imagine ang gipangita sa Ginoo, liborer. Liborer. Ang liborera mo na ganti. Yung mo tata, pastor, unsa mo itong mga walay libor? Mo na yung makita. Huwag kakibaw. Ang espiritu ng butang is a liberos. Yung ka, sa pastor ka naman, nanyaw ko, ano ko? I tell you, bisag di ka nanyaw, yung magaling mo, galibor ka, galisupay ka galibor sa magaling mo. Bisag na nakas kwarto. So, question is, asa madapitan na naglibor ka para magantihan ka? Asa kalipitan nag-struggle? So, bisa pag ikaw mananyaw, galibor, gyapon ka. So, kung mananyaw ka, kung saan tapos mo, you want to cure that ignorance. Kinangita makasi Lord. So, daghang kayong mga naborn, kayong mga believers na, ignorante o kahako sa spirituhanong bahin. Ay mo katinga, bisa pag kada Domingo mo, kada adlaw mo, basa ko lang whatever. I tell you, in one instant, maanong nagyapon na mo sa inyong gibasa. Ano man na? Don't tell me, nga mo kabaw nga si Satan, he was known. But if he refuses to have it known, iya gipaan mo. Siya tabo. Suti siya pa. Amen. Ang lie, itabon siya sa kamaturan so you don't know the truth. So bisa pag nanaw ni mo, but because kay
Di ka kaibaw mo gamit ang kutsilyo ang itulo mo sa bata to make it known siya nga di na para diha nasama dun siya. Ang usa ka tawo nga giingnan nga kaning motor mo taningon na mo ni mo transport ni mo na mo na kaningon nga na crash siya, hubog siya. Ang binunta dito para hubog, pero nahubog siya. Paspas mo na inom. Yang tao, don't you know ang tobacco is a medicine, is a form of medicine? Di ba? Don't you know nga pwede siya itapak-tak mo sa panungot, right? Adi ay, lukuto to rin. Ano, nasakit ka. Right? There are plants as poisonous if it's not properly used. Even sa mong gulay, daghanon ni mo kaong gulay, masakit ka ng gulaya. Tingnan naman, na-abundant ka na. Don't you know nga over-calcium si malawas would calcify your heart? Yeah. Potassium will kill your heart. Pag weak ka heart, potassium is very clever. Ano mga ka na mo? Tara mo na. Ang huli mo na potassium pag sublang nga pati ang sa iyo. Kasi tayo mo reklamo. Kaupat, tarakan. Yung pag sobrang mo taga na mo ka papausos. Di ka pwede mo bawas, di po ka pwede mo dugang. Normal lang ang potassium. Pastor, pag mudagan ang potassium, wala ang gilitan injection. Kaging mo heart. Dayon. Yes, you can die. Many cases. Pag sobrahan, ngayon bantay-bantay yun yung break eh. Asik butang bukit ko. Hinanya mo ko. Kung magsubati ka, bantayan, hindi mo gib. Pagkabunta bitaw, sobra bitaw, daling atay doktor, mabawasin niya. Ay butang balay, sobra, bawas ako. Pag gamay kay potassium similar sa kabo, dali krampan, mukram. Weak yung performance ng muscles. So kung sabi nakakawa muscle, yung heart is a pure muscle. That's the problem. Kaging yung heart. In other words, kaging siya sobrang, kaging mo siya gamay. Mamatay ka o gamay, mamatay. Usa ka pasyente na mo, abi na mo potassium, logi mo siya potassium. Tapos mo nabantayan, balik, hindi mo nabantayan ba? Kay lower man siya, yung x-ray, diri naman, so diri man yung balik. Gusto lang kaya may, di kumulog, so boss, diri man yung nabalik. Yung pag x-ray, kung nakita kay diri naman, wala lipat na doktor kasis. Pag ato sa konsultan, ano siya? Paralyzed na rin. See, laki ang konsultan sa mga residente. Para sa legal gamit, right? Para sa doktor, right? Wala yung konsultan. Late na yung konsultan. Pero ang problema niya, irreversible na niya kay dugay na 1 week na ninyo i-refer, no? Paralyzed! Wala nila nabalaan nga ang problema nila din. Pag ang result sa blood is low siya of potassium. So, binuwagan potassium, binuwagan. Huwag magyapon na alibyo. You see, mukrak ka, mukaging mo tubuklawas pag bubukag potassium. So, binuwagan mo. Di po ka mo rin supra. Di mo kaging po ka. Walang injection ka. Sa mukha ngayon, no? Uli ka kay kabawa kasi mong asin. Importante ka ng asin sa lawas. Pag kuha ka ng asin, isang tabo mo. Isa mo bitter sa kauna. Right? Pag sobrang mo kasi, isang tabo mo. Before ka makini failure, saan? Maston ka na. Nya mangupong ka, hangatong ka, nikastoni mo, isang tabo. Wag ka ba, asa itong maston katulong ka. Pag atutos kini, patay mo kini, adialisis ka. Pag di mahilis. So, problema po rin kasi. Lamig, may kao, magpantara. Right? Kaya, ang sabaw ng away asin, taba, way lami. Isda, ng away asin, way lami. Way lami, basta di para. Butang po rin mo kamay. Pareha na ta. Tonsillitis mo ka. Pagka tonsillitis, nausa, patay mo ha. Yan na, daghang problema. Balik kang diabetic, lapat ang gago, gubat ang kidney. Jadi sa ka. So, lagi ko siya, normal lang siya. Di ka mapalapin. Hello? Amen. So, bisang hibaw ka ni,
mag-expect ko nga di na ka dapat masakit. Kay si Pastor kay pala kung yung lesson 101 sa health. So, bisa pa si Pastor wakay kiyas. Nabuak ko niya akong pasta. Pagkabuak ka ni, sutong mo itong sakit balik. Nabuak man. Nabuak kay, ganang ko mukha si Charon. Ganang ko mukha kape. Ganang ko mukha kape, ganang ko mukha bugnaw. Mo na, merisi ka. Buak yung pasta. Bago ba na yung pasta? Totally bago na pasta. At that time, we paid mga 10,000 for our teeth ni Bibi. Mura ko, busot akong reserve. Actually, nalipay ko nga nag-uol ko. Kaya ko, this is very lavish. One night. Siya ako doktor. Napay siya, umuna ko, napay mga 10,000 na worth na kung ito yung wapa na akong buha. Imagine, balik ako. Di, laling. Kasabot mo? Kasabot mo? Wala ang pingin yung lawas. Enough lang sa inyong pagkaon. But what about sa mga sabatonong kabangin? What about your spiritual life? What about the inner man sa mga kinabuhi? Kasi may ginafid ni mo na. Yung mga usap na versikulo kadadlaw, may lang na kayo versikulo i-memorize. Sige, expect na to. Ako, to tell you, one of the reason nga nang mutubo ka, kumananyo ka, is because you will be forced to read the Bible and to memorize scriptures. You will be forced to pray pag mananyo ka. Now, the first nga mong sanyawan is yourself. How can you love others if you don't have love to give? So, asama ka mukha niya gugma? Asama ka mukha niya gugma? You ask it from God. Ang nakaguting lang kay ang love ni God, you don't need to ask. You know man, it has been given. But the wisdom to apply love, you have to ask. Kaya daghang expression sa love ni Christ nga, remember, love is patient. Love is what? It's not boastful, it's not proud. It does not envy. Isa pa? It does not rejoice in evil. Pag hindi mo na magkanimaon mo, pag hindi mo na matarong gamit mo ng love, remember, it does not rejoice in evil. Come tolerate. Kapit siya. Endure siya. So, kung ka nga, love kayo na ko nga church, love kayo na nga pastor, love na ko mga kabibruhan, love yun na ko ni mo. Diya, wakay patient. Wakay kindness. Wakay endurance. Hello? And we all know love is connected to humility. Love is connected to kindness. So, ano na? Rude ka sa matag-usa. Diba? Goal na to. Teka, mayroon ka ta. Tinungan na pumunta ha. Sa una. Diba? Sa goal to. Hindi ka magsimba sa to. Maglamanong ka sa? Unya, imo na himo. Tanan. Pantay yung imuo na. Amen. Tapulan ang kamulibot. Bugay ka mga pastor. Ulit ako binong agad ito. Pakaon sa pagkakapon. Parang tao dito. Ipake na kasayawan ay gimunaw na lupat lain kinabuhi. Mo ni behaviors sa kasayawan. First, diba sa atong trabaho, makita, maikog ka sa atong amo, maikog ka sa mong boss, labi na ako na HR, ay sus. Ano trabaho sa HR eh? Asa mo tayo? Basta mo nalit tayo, asa mo tayo? Bisa paglamig ka mo trabaho tayo, di ba? Huwag pakilang sa mo trabaho. Gusto na ko, oras will speak. Pag late ka, asa to tayo? Pagkamong kang incident report, kung muna kang nakasa sa kumpanya. Incident report.
Ang anong kauban na si galit, ang pakngan, no? Sipitit ya. Di, tiro. So, kamatantang ka? Mga ko. Huwag na kayo, ako na siya, huwag yung problema din eh, makaprotekta ko nyo, pero HR mo kontra, pag solo ka, di ko kalaban mo. Matantang juga. Ako sa kirabanan, dumi-duma, tak-apply ha. Nauna ako gaman yung kapromote. Promote siya ito, wasa niya yung 1, biso sa 2. Imagine. Upsell ko mga dugay na, 1-1 pa rin sila. Siya ko, biso ako. Kung yan, along the way kapag nangangana, pak nga. Tarong dia. Sabot mo? Ako ni kamo juga Lord. As much as I could, bising ko. Ako yung pabugatan nga. Kiba ba mo sa muhang mga staff, kinlagan na gusto mo opo Domingo. Ako na ba dahil? Pero wag yun ako gi-off kay ako Domingo kay di ba sila ka-off? Daghan na mo off kasi yung duty. So ito nga, di ko i-off niya ng Sunday. Ibutang ko kadlawon. Kinakapayan ko na ako, pero ibutang ko kadlawon. Muna matingan na sila, maiin ko. Maka-iin na ako, kaba mo kinsara, ako rapot. Ako mag-buot. Iin ko ano. Muna na yung Sunday nga, wak ko dito. Tangan ako lang sa live. Video ko. Tangan ako kung sa'yo feeling kung niya mo yung pastor. Bukay ko, wala pastor. Kini! Hello. Dapat well, yan mo yung pastor, mas mubihib mo po. Amen. Hello, sabat mo, dapat makita ninyo. Fellowship mo. Kung kanya nga fellowship niya, muli na tayo mo, kalayaan sa mga Katolik. Kaya tayo na yung mga kanahan juga yung sugso, yung tabang. Lamig ka na, no? Iba Katoliko mo to. Katoliko sila nga nablaga na, mas ako, basta mong balay. Ito, pangay tabang. Muli ganahan, kinakahimo, pero kinakahimo. Diba? Ano may mga panalan when it comes to food, kasi ang himo, magdamuyan mo, kasi gamit ni Sibana. Asa mo ka dong? Ha? Huwag may mingo na, galisod ako, pero wag yun yung, kamay ko, pastor Luis, ang pagkaon, wag na. Wag yun. Baka doon ako, hindi mo, kaya tanay ba naman, even na nga Sibahan, ako yung ba. Pero wag yun mo doon na, pastor, ako ba mga doon mo tao. Ako tanan yung uban nila, $1, pangayon na nagpakwarta. Kuwang pa. Ito. Mangayo, kwarta. Asa na ko mangayo? Di ba na garbo? Namaikog ka. Isa ka dapat maikog. Sige, pahibaw ka, but you make it unknown sa mga kinabuli. Mga butang nga, nakatay mga butang nga, bisag hibaw ta, ipili ka po na ito nga may mutang ignorante. According to studies, our ignorance, whether individual or collective, is a vast, fathomless, why katapusan? Our knowledge but a small, insecure island. Ang pagka-ignorante sa itong sulod, kaya mo sa nakadako, wala nagdagat, yung kagawa kasi nung naibalaan, wala nag-Islam. Nai-battle sa pagka-ignorante versus sa imong naibalaan nga mauna. Kaya pwede nga imong naibalaan, part na sa ignorance. Ang itabo, kay gamay naman imong naibalaan, imong gipakadaan. Sama sa laban ko ni Lord. Sama sa upanangin si Lord. Kalimut ka? Magbasa naman sa Hebrews. Pag di ka makasinatay disiplina sa Ginoo, di ka niya anak. Amen. Hallelujah.
Ingon si Aristotle, famously open sa iyang first philosophy with the claim, si Aristotle nga philosopher, ingon siya nga, ang tao yun, tarang tao, by nature, desire gid siya o makahibaw siya. Gusto gid siya nga makahibaw siya. Gusto ka makahibaw nga, love ka sa mong bana, love ka sa mong asawa, love ka sa mong anak, love ka sa mong pastor, love ka sa mong kaumang membro. Gusto ka makahibaw, gusto ka makita, gusto ka masinate. Nata desire yung anak, gusto ka makahibaw. Pero kapag ka pinaka-list na topic nga mabalaan mo, nga bisag nahibaw na ka, ang pagpangita sa dagoy sa Diyos. Yung pag-ampo, di kamot sa dagoy sa Diyos. Dito rin kamot. Kaya mo nga, no? Kaya kamot mo may muhimo. Sa pagtabang ni mo, pagluwas ni mo, pag-anak, pero dili ang dagoy sa Ginoo. Dili ang kasing-kasing sa Ginoo. Imagine, normal man di ay nga maganahan ang tao ng may bao. O, bitaw dahan chismis? Nga naman. Ngayon, nagkunaunang storya. Unsa? Kinsa man yung mga marites? Ang naminaw mo ng storya. Kinsa man yung marites? Ang naminaw mo ng storya. Iyon ang marites. Unsa to? Nagpadol? Unsa to? So, butang-pumot siya. Kiganahan bisa mahibaw sa kinabuhi sila itaw. Hello? Kiganahan bisa mahibaw. Usaw na. Papanapin. Usaw na. Pero, way interest ka na, kaya di ka kwarta, way pakialam, balang mo rin. Pero kung if it touches your heart's desire, usa na, anak. O, para na. Dari mo yung muangay ni mo, hindi magpaibaw. Nakay, gangayan. Ganan ka din yung pabalon. Usama na niyo. Imong bana, di na niyo pabalon nga love ka na ko. For all these years, love ka na ko. Parang ganan, yung muna ko, kunot na. Usama na yung mga ganda, nangakunot na tanan. Kunot pa doon na. Mumbo, puti na niyo. For all you know, love ka na ko. Wala na yung nag-love. Sa una na ito. Wanawan ang kiling. Kita sa bana, di na ka-excited. Di na ka si musilingan. Ulitin mo bana. Ulitin mo bana. Ini bana. Wala na ka. Pero, salihan sa una ba? Wala may bisita si Kuwan. May bisita si Kuwan. Kita tak karon ilis ko. Ma, lakaw ma. Tagbo pa nimo. Tahu na. Meron nawa mo na. Nabuo na kasi mo para sawas, kita kadlaw. Nya mag-away pagin mo, minus sa iyong pag-angay. Buta nga na may conflict, ma-minusan nimo imong ka. Lagot ka sa bana. Bago sa masawa. Minus na siya. Mo na nga dagan nga nagbuwag kay ilang patuyangan. I tell you, lamig kay buwagan ang asawa. Lamig kay buwagan ang bana. Pero, tumanan ako. Managingon. Sa dihang imo siyang gikuha sa mga kinabuhi. Sa dahil nag-usa mo. Huwag mo nag-usa para magbuwag sa mga. Kasabot mo? Kung may mga problema, anong gawin ninyo is good sa buti na dapat punta mo Ginoo. Alawi ka ninyo ang mga kinabuhi. Bisag na ibaw ni mo ng informasyon, I hope inyo rin himuon. Nindot dod nga mo agawon mo asawa, bana, anak. Kaya mo rasa, muduo kita Ginoo. Mampu ka. May problema. Matikan mo, gumot ng alawa. Wala. Pamatikod naman ka. Wala. Pawa sa karyot. Sampit sa Ginoo. Tabagin sa Ginoo. Kaya ikaw anak mo mananabang. You are my help. Kung di ka na ko helper, di ka na sampito. Sampito nila na ko. Ano po ka sa Ginoo. Bisag na hibaw na kang anaon ni mo. Uwa kay pakialam. Problema na ni mo. Nahay mo ignorance. Nagdako kayo. Napakadakan na kaya mo. At kayo bisag dito na kaya. The Bible says,
You cannot. Apart from Him, you are nothing. How can you have something kung apart from Him, you are nothing? Kung wala si Jesus yung kinabuhi, kung sa may naani mo, yapo ka. Bisa pa na kay sweldo, na kay trabaho, bisa pa na kay influence, bisa pa sikat ka na politician, wala na yan mo, ni mo. It is a useful desire kung daghan ka og knowledge, no? Kung daghan ka palo. Kasi, ikaw ko no, nakakauban. Way na balan. Di ba na ikaw mamumulima? Mismo pagtaon, sinilas, di ka mao. Di ba na ikaw mamumulima? Mismo pagpriti, di ka mao. Mismo pagsinsiyo, di ka mao. Di tawag mo niya, ignorante. Way lamang. Di ba na labad sa o? Kada lakaw ni mo si pangutana. Unsa niti, unsa niya. Lumipak ngan. Tingnan naman, di na kaunaw-naw. Si wag sikat tubag siya. Mga bata, di ba? Ubating tako na kayo. Susama ni. Kiawa kay pagkama ni no? Ikaw mo mauwaw ka para niya. Kiawa ni no? Ulo, kiawa kayo. Nakoy kauban sa una school ni yung taga-Dawes, kauban mo. Kani pong ilang sa turas kay mo na kananan, di ba? Ang na ba? Tuwa ba na? Ano? Uma siya kay Bawa tumba na ba? Ano ba? Tumba ng mga gas tubig. Ano pa? Gas tubig. Ano siya gano'n? Look, yawa kayo! Atas yung talit! Look, ako'y nauwa pa. Wawaw ni kaubo, tawanan ni. Ignorante. Sinuso siya kayo. Sige yawa kayo! Yakas yun! Ano, gara-gara ba? Ako garaon yung gas mo. Wawaw ni kayo. Panay, kayo naon. Noon, bugoto kayo. Libre ba? Alam mo, pasti lagi doon na po siya. Uno na. Wala lagi bagas. Kami tawanan. Kung doon tiha, may tawanan eh. Gusto ko eh. Tumbir na brad. Udit yun. Lahat yung tao nga. Kasi pag ignorante mong kauban, dako kay chance nga mamutahan mo para makabalo siya o dako kay chance nga meron siya pabigat sa imong kinabuhi. But for all you know, tanang tao ganahan din siya mahibaw. Di sa pagwala interest. Soon enough, ma-realize niya nga advantage yun ang nakakibalo. Oo, na iba ni sulod kami yun, wakabalo nga may mo siyang asawa, may mo siyang mama, wakabaw nga mo mama, yung anak sagdan. Malamang sulod, yun yun. Wala kayo nga musod kami, duha na siya, banang kasawa. Wala sa kabaw nga, magka-anak na, namumblima kayo ang atensyon, napuko sa anak, nawaling banang, nawaling asawa, punatan sa anak, spoil ang anak. Wala sa kabaw nga, ang anak, ilang kabangan o disiplina. Nga mahigugmang nato sa Diyos. Hallelujah! Pero, ipakarakani mo nga, love ka na ko. Sige, nako. Dapat love ka ni Jesus. Ako ang igamit ni Jesus para mo atiman mo. Dapat. Hallelujah! It seems obvious that there is advantage in coupling up capacity for knowledge with a keen desire to learn. Something to learn. Dapat makasabot ka nga ang pagkahibalo na siya right nga responses instead nga lack. Di kay salambaan na nimo. Dahil masalagba, kung wala sa sakit masalagba. Kung nakakibalo, di na salagba, mamintain na nimo. Masalagbaan nimo, luto ng alamig. Nasalagmaan nimo. Huwag salagma kung sure ka. Hello. Pag nakita mo, pag nibaw ka, sure nga nakaka-output. Kasi nibaw na yung malangit mo. Sure mo, malangit mo. Gamay naman lagi. Wala ba di pa ganun malangit? Sure mo, malangit lagi mo? Inaya namin eh. Pero ganahan ko, Pastor, malangit. Ganahan ko. Pero, usama na, Pastor. Usama ba kabunagin? Ato na balaan. Hindi ikaw makabunagin. Si Lord makabunagin mo. Hallelujah. Ay process ka na bunagin ka. Sige lang. Ignorance can be chosen. Pwede yun yung pilihan ng may mukhang ignorante.
Bisa pag ang simbahan naghatag kay balo, pwede jud nga ignorante gyapon ka sa simbahan. Bisa pag ang publiko nagsigig pahibaw about ng dinggi, daghan lagi gyapon na dinggi. Ngano ba na? Bisa pag bawal tumawid dito, may namatay na tabong pa rin. Kaya ba kausa yung ulit, pedestrian, kung nataw diha, dapat uminor ka, bahala ka diha. Kuunan mo, padaplit ka diha. Kung ba baka mutabok ka, dapat mutabok mo, clear ka sa left, clear ka sa right. Dapat mutabok, bahala mo diha, wala pakialam sa mundo. Labing nga na, kung maghiko ka, pag solo ay pangamo. Labing nga na sa? Di ka feel and di ka drive. Pero kaya drive sa puto, pasti lang ibayanan eh. Abok lang kalit. Huwag lingi-lingi. Pagtabok, ni balik. Namura, kaabutan mo. Pagtabok ka na, likay ka diri, ni balik. Namura, agbo, ligsa noon. Nabawa mo, gamoy iro, dapat responsible mo sa inyong mga iro. Amen. Hallelujah. Dagan mga tao na napakang-iro. Ang itaboron, di sa City Health, o di sa provincial, labi na sa provincial sa mga, gatapok, kinadagan ng animal body. Namubli. I tell you, short ang vaccine. Kaya once na mo pa yung kasasa ka vaccine, di ba po na usa ka tao, dapat tulo, dapat mo, mabahin. Sumangita ka, kauban mo. Tiyaw mo. So, mga siya, pili, kada adlaw, imo bang ikinabuhi nga di ka magdurante. Amen. Pwede juga. Pwede ka may nga, I refuse to listen. I refuse to obey. I refuse to believe. Ato nasayra na yun nga ang ignorance is a choice. Apil na sa yung choice ang pagka-ignorante. Ang problema is ganing. Sa dihang matagaan ka sa informasyon. Sa dihang matagaan ka sa... Oh, don't you know? Pamina mo. Don't you know nga, pag sa Bible, sa John, na if you know the truth, kung si tama sa ignorance. Ang question is, na ba truth sa mga kadadlaw? Nagkapo ba ka, Lord? You're the way, the truth, and the life. Lord, teach me about you, the truth that is in you. Ang po kadadlaw ba? Kadadlaw. Tuloy ko, Lord, sa kabalo. Gusto ko mabalo, kinsa ka. Kasi mo gusto, tuloy, hatod ko. Pag mo rin mo mga pagampo, pag mo rin mo mga tinguha, I tell you, maayo kasi mong pagka-ignorante. Mabawasan mong pagka-ignorante sa kinabuhi. Igawas na silipit ko. Terus na pa-excuse ko kayo. Magsugod na ko galing. Gracias. Okay. Basta di mo tanaw na ko, nga mo lang tanaw pag-auson ako na yun. Pag tanaw mo na kaya kawalan yung tanaw pag-auson ako. Kung ganahan mo nga, di ba mo gawas na yung simbahan na, ara yung mga tanaw na ko. Pag na mo tanaw na, pag-auson na ako. Pag-auson ko siya. Di na ko sa. Continue to. In 1 Corinthians 2, this is a, di siya 2, di siya 52. Wala rin. Oo. It's only 1 to 5. Ingon siya din si Paul, si Corinthians. For I determined not to know anything among you. Iyang gidetermine nga di siya mahibaw nga to nila. Kundi si Jesus Christ nga nanagluwas o si Jesus nga nalansang. Moni ang ato awa, ibutas mo na. Bisag niya bawa sa mata usa. Bisag niya bawa sa mata usa. Aram, bitaha, trabaho, nawa, estudyante, kani siya, yung pamilya, nabugin na siya. Look at Paul. Bisa pag nasa siya in weakness, in fear, and in much trembling. Bisa kay bawo siya, I was with you in weakness. And my speech and my preaching was not with enticing words. Bisa pag sige siya, wala ni ang iyang demonstration of spirit and power, wala nang ipakanakan ng mga kane. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amen.
Dapat nakita ninyo nga ako nga nagwali sa inyo ha, naabay Espiritu sa Diyos nga nagliho. Kung wala mo nahibaw, magpahibaw ko ninyo. Nahibaw mo sa akong kinabuhi sa una. Ngayon ko ninyo, mahibaw mo sa akong kinabuhi sa akong deliverance. Makita ninyo ng tanong akong deliverance. Kung saan ang implication na pastor? Gusto ko mahibaw. Nga mahibaw mo. Gusto ko ninyo. Ngayon ako nag-isulti sa inyo. Gusto ko makita ninyo kung ako na-deliver sa Panginoon. Gusto ko nga kamo ma-deliver ko. Amen. Isu mo magsulti tagunahan, jawa pa tanidong. Kanya kung kahintang karon, bisulti na nakuha sa una mga panahon. Amen. Sa dihang mas bintaha pa mo kahintang kaysa nako. Sa dihang wa mo isyo, ako daghan ako isyo. Sa dihang ako sikat ko tibok mangga about sa panangkalaki sa church. Kamu ni mo witness ang tanan. Pero giingon ako sa una, pagkata mo tanan sa akong deliverance kung sa ako paghabuas sa Ginoo. Amen. Para sa pastor, aron mahibaw mo nga kaya pa mo habuaon sa Ginoo kay mas pati pa man ko. Nasimutan na ba ninyo ang inyong kagawasan? Amen. Gawas nyo sa sala. Gawas nyo sa panglawas. Gawas nyo sa kwarta. Gawas nyo sa relasyon. Oo. Di ka pwede ka mo gawas nyo sa Ginoo niya. Ang sakit ilwa. Amen. Diyos na yung pastor. Secret. Why secret tayo? Si Lord na ibaw sa imuhang kaintang pati sa imuhang. It's the same God yesterday, today, and forever. He knows you very well. Kung di ka mo, ay pakusan ko na. Ano, tanong ko na. Oh, si Judah gini. Na. Mga lang yun siya. Sa dihang ikaw na kailangan mo. Kumusta man yung pagka-ignorante diyan niya. Paano tagbasa? Oh, Romans 6:3. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Nagkan mo ko, nabawa niya. Kani siya, bersikulo niya sa mga ignorante. Huwag mo nibaw. Ngayon, nabautismohan mo sa kamatayon ni Jesus. Amen. Pag-ato ni sumpayan, nabaw na sa mo ko ba ni Jesus? Ang pangunta na, kanang yung kinabuhi karon bisa mo na nabanhaw. Kisa may gipakanakan niyo siya pagkabanhaw. Kung magulanong ka sa una, dapat din akong magulanong karon. Amen. 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 Romans 1:21, for although they knew God, bisag ibaw sila na Diyos, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became wicked in their thinking, and their foolish hearts were darkened. You see, ang ilang mga muna, bisag ilang Diyos, ang ilang mga tingwa sa kasing-kasing, dili Diyos mo. So kung nakailang ng Diyos, dapat mo sabay mo na, sabay mo kasing-kasing. Magpakita kang kamao ka mo pa salamat, kamao ka mo pa sidumog sa Diyos, kibang makausap pa sidumog, kung sa inani mo, tingog, ihatag na sa Diyos. Nakatrabaho, ihatag na sa Diyos. Naka-skills, ihatag na sa Diyos. Naka-relasyon, ihatag na sa Diyos. Naka-kinabuhi, ihatag na sa Diyos. Iuna na pag-honor sa Ginoo. Di kay, kung imo kinabuhi, kung i-honor sa iyong trabaho, i-honor si Lord sa iyong trabaho. Kung imo kinabuhi, mo na sa iyong pamilya, ikaw, housekeeper ka, i-honor si Lord sa mga pagka-housekeeper. Dapat mo tagakabot. Wala pagpasalamat nga wala dawat. Amen. Kung siya pasalamatan mo, wala dawat. Pagkabaw. Pagkabaw, kasi mo naghatag. Kung siya pagpasalamat mo kung wala kay person, hindi mo pasalamatan. Wala kag salamat sa mga kahanginan na senaryo, ha? Kaya ba kang ano nang born again si Dr. Yung Gicho? The biggest church in South Korea, born again. He was a Buddhist by kanang dedication, passionate Buddhist. Nag-pray siya ni Buddha para mga gada for how many years? 10 years solid, 12 years. Pertigil. Wa yung Ginoo ni tunga siya, natabangan siya, mapadayag. And one day ningon siya, whoever ng God ng universe kinsa mga God diha,
reveal to me. Padayag na ko. Napadayag ang Diyos iya, pero sa mga pamagi, na sinamit nga tao, dili Diyos ang napakita. Sagot mo? And then na yung eskulahan, na-attend sa Bible School, na Christian siya. And so experience God in so many ways. Ako kayo si Pato. Hello? Amen. Oh, Pastor, di man lang ako simbahan. Ay, wait. Stop. Wala ko na-desire, wala ko masimbahan. Kaya ba nung mana? Sa una pa? Amen. Kung ganahan mo nga mag-desire, wala kong simbahan, muna akong gi-andam karon. I-train mo na ako para magtukon mo na akong simbahan. Amen. Salamat ko sa Ginoo nga nag-desire mo na ako kasimbahan. Kung mahon ganahan mo mawali din eh. Ang mga alaman sila eh. Namo dia, o mo lawas. Ano joke ba? Ako sa pastor. Nandaman ko na yung 5 ka-verses. Good sa si pastor na tiwas na. Kapag ako 15 minutes na balik naman eh. Kulba-kulba na. Balik ka. Hello? Nabi mo ni makulbaan kay once kulbaan ka, buto sa buto anak, ang imong muna kasing-kasing na agad sa imong gibuhat. Pagkulbaan din ka, kibaw ka sa sinitabok sa imong present time. Na ako din ikaw, ikot pa ko sa mga tao. Di lang kayo kulba, kay mo oram ni mga naungan yung mga nakitaan. Sige lang kayo, next day ito, magwali ka itong barangay. Gawat ako ka na sa mga ng barangay. Bago mo kibaw, gawat ako ka na sa mga ng barangay. Sige labay-labay yan, bago sige labay mo diha. Sige tanaw, miss barangay no? Mura palasyo. Yan na. Walang muman. Yung ko silang muman eh. Regular user si Glorious Christian Family Church International. Amen. Whether libre tao, I don't care. Amen. Ya, asa mo wali? Wak na rin mo. Amen. Bisa, apa gara-gara ni pastor? Bisa adit na ko, Paulia pastor. Mana monggo? Hello. Kanahan ko mga walit din mo. Kanahan ko nga, igualin ninyo, kanang magawas mo na mo. Magawas mo na. Ganahan ko na, murag ganay. Kung magwalin pa ka na dire, nga murag, ubdog di butang-tang. Ubdog di butang-tang, okay ka na. Karagay na, ispo na ka. Piyan ang manual! Ito, Holy Spirit day. Alon! Lili ka ba? Salamat Lord! Bagayan na butang! Wali na! Wali dito, wali dire, wali diha. Aga na pa magtambay na pantalan daw. Piringan na 500 nga patisal kape. Tatagosurahan, pakapihon, yung magwali ta, magaputa. Kung ganahan mo nga mga ministeryo ta, matasimbahan dire. Bisan pag di sila maminaw ni mo, pagkangan nga sismusam sa mga tao, pagkangan nga na yung istorya kusog kayo, maminaw na ginasani mo kadugayan. Amen. Dahil pastor nga killer sa prisuhan, di siya ganang maminaw, nabunagin siya tungkol sa kanta, ipangga mo ako. Di na siya ganang maminaw, saan taman ang prisuhan, wala yung kadunggan. Kada bisita itong pastor si Wale, kasi di ka maminaw. At yun, pag matin ka, mura kang naninaw. Tama? Pero kung ay mga spirito naglihok, bisa pag naglikod ka na, maminaw at tuwa na dito, maminaw. Nanas, ito anon. Nabunagin. Nagtulog. Simbahan. Nakalaya. Ang iyang role sa drug trade, dili. Mamigya. Hipos sa mga di, mamaya. Pila ka tao yung pumutag-dunggan. Patay. Kadlukan siya sa pagsusupresuhan. Pag napreso ako, nakagawas, pabal ng presuhan. Pag lima, harap ng tanaw. Kaya killer man siya. So di sa madlog, magpreso siya kay kadlukan na siya. But one day, nabunagin siya, kagawas siya, special purpose ko, namingin siya. Kabalisip niya. Amen. Ito yung mas labi pag kinabuhi ka sana. Amen.
Grabe, yang dekat terbang kaagi na dagang kayo. Yang kanta na isang dakot, dari timpan, santaran, mga itos person gaabot, nabunagin, gagamag album. Na yung inspiration sa mga banda-banda sa mga Kristiyano. Pero mga piniriso. Nang sila recreation, di patag mga instrument. Pwede mag-instrument, pwede ito. Siyempre, ikaw ko na piniriso, di kang trabaho. Dram. Namayo. Gagamag album. Kanta-kanta no, kami isang dakot sa kuko. Sa kanya, wala pong tao siguro. Pero nag-istorya na ng mga piniriso nakagawas na bonagin. Naay testimony sa panahon ng Camper Bredit. Yang kuha niya, na siya 20 years nga prison nga service, double life sentence ang iyawan, 20 katao yung ipatay, kay hitman man siya. Double life sentence ang iyahang kinabuhi ka ba, wala siya double life sentence. Patyon ka karon. Yan ikabanhon mo, patyon pa magbalik. Nga na imo parusa. Pero naparol, nakagawas, nahimo pastor. Amen. Apong tanan, ano ni abot na sila ng anak ka-passionate nga musang niyaw may tungod ni Jesus? Ano hindi man ito na mabati? Ano di ba tayo na nakatinguhan nga? Nakamao mo lagi mga pinariso itong banda-banda. Ano yung banda na gastagan? Ano umate kasi-kasing mo na? Di mo mati nga? Ano ba itong usang grabe? Ikungkong ang Bible, ikungkong. Ipag-isip, usang kapil sa bilin, iumong. Para mapili niya. May mga Bible nga, kung basa ko kayo, hindi man makalat. Whereas niya mong Bible yan, lugsanay pagmukam. Pa-check-check pa kasi mong cellphone ni Bible. Bisa pa, pag-remind si Lord siya man, ibasa mo, madistract ka kaya na yung notification, lain. Na yung text niya na mo, mas daghan pa kag-scroll. I tell you, daghan pa kag-scroll sa mga lain-lain except your Bible na nasa mong cellphone. 100% sure po. Anong gawa? Tinguha kayo. Gabi lang niya siya mabasa Bible, mag-memorize man. Ako di man. Gabi lang sila po, magluhod, mag-inat man. Kung ganito, kalilang, inigluha. Kauto-tangga. This is 1 Corinthians 3:16. Do you not know you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Matinga ka. Lord, kunang espiritu naman ako. Wala ko espiritu. Wala ko itingwa ang mabasa Bible. Wala ko itingwa ang mga espiritu ng butang. Wala ko interest ng mga Panginoon o gusto para makalukat sa bahan o siya kasi mga kaisunan. Yung mga ba't mga tanga ka? Pag-ampo ka, Lord. Ako, sige, lugampo. Sige, no, ako. Gusto nyo ko, Lord, sa conferences na adyo ka, pirme. Bahala gamay. Sa wala pa lang nagimo. Ato, nitako na lang conferences. Sinagi mo si Lord. So, di ko mag-expect na magkagamay ang conferences in the near future. Kaya witness mong tanan diha. Ganahan mo ko yung finances. Dua ko ninyo. Huwag mo ganahan what is we ay ha? The Bible says, ang jealousy is very near you. Kaya ba mo sa ang jealousy? Doon na kayo. Kaya ba ka ano? You don't have to go abroad. Ang jealousy, narasa mo sila. It will be with you forever, ang jealousy. It's a matter of this distance, ang jealousy. Ano man? The Bible says, do not covet wala na yung neighbor from another country. It's just near you. So meaning, ang mga butang na nasa musilingan, pwede kang masuya, bisa pag-bunagin ka. No wonder, masuya po sila nato unaan hangga. Automatic sila masuya. Bago mo kabawaran, it's the Bible. You read it, it's very clear. Ang jealousy at covetousness, uba sa mong kinabuhi, doon na ka kanina. Bisa pag di ka musulti. Hello? Amen. Kanahan ka nga, mamawita mong kinabuhi. Ngayon ko, di na ako piliw na bita ang kinabuhi mo. Basta akong pamati, bita ko ni mo. Pati na kami. Pag ako papati, ganit, mabarevert na kasi mas kanahan ko maning ang butang na yan. Mag-inulusun ako dahil. Ginaon na ako yung ganun ng papati.
Nabasa naman sa Hebrews, ang pagtuo, nagbahin sa duha ka bahin. Ang usa, lami. Ang usa, di. Ang usa, nadato. Ang usa, nagpabili pobre. Karon na yung mensahe niya abot. Nga, datuo juga sila, datuo juga sila, datuo juga. Kung saan naman dito ka datuo sa Ginoo? Bisa magmatag anong ka? Tingnan naman, ang kadato sa Ginoo wala nagagat sa kwarta. Pero ang na yung mensahe karon nga, dapat na juga kwarta. Masaya tabo, gidasimos paghatag sa kwarta. Kaya nga di ka madato sa kwarta-kwarta, I tell you, dagang mga nabunagin niya nga, why, mga undelivered niya, undelivered again, mga dato naka-abroad, you know, nga di gusto, lambo, kaya mga tipatag isda diha, mga 90%, dili, born again. 90%, 95%, they are not born again, they are not Christians. 80 to 90% ng mga kawas trabaho, they are not born again, yet they are your bosses. Hello? Amen. Even si Lord wala nagpromote of business when He was here. It's very dangerous musod ka business. Amen. The Bible has instructed us. Instead, you ought to say, if will ni Lord, mo ato me. If dili will ni Lord, hindi may mato. But if dili will ni Lord, nga magigusto ka, nga mga andoy mga ngamulabo ka, maggusto ka, it's not. What if kuha ka sa Ginoo nga, insecure ka sa Ginoo nga without any involvement? You become the priest of God. You become the man of God. You become sabot mo? Amen. Ikaw gamito sa Ginoo para mo-inspire. Don't worry about money. Amen. Pagtagal ka sa Ginoo, let the Lord provide. Amen. Wala sa kung ganun kung paggamit sa Ginoo, magkurap ka sa mga panginahanglan kay it's a test. I tell you, God can provide His own ministry. Amen. Even if you don't pray. Amen. God, kasi nag-provide ni ilang Elijah, nilang mga nagbaktasik tagang cake sa Ginoo. Nairaven, dag. Kasabot mo? Amen. May spring. Walang tao. Hello? Amen. Mo na din ka-experience kayo mga butang nga langit nun because we're ignorant of the works of the heavenlies. Try to live like ikaw lang sa langit. The heaven realms. I tell you, di ka magulang yung mga panalang ng mga kita ka lang. Bigis sa pag-usapan na. You become addicted with the Word of God. You become sensitive with the words of the Holy Spirit. The conviction of your heart. Hallelujah. Ano man? Ang mga Espiritu na sa Diyos kasi mo. Di sa mga Espiritu na sa inyo. Kung mag-uul ka. Kung bala ka nga. Di ba rin mga butang nga imong i-channel nga, oh, all is well. Oh, the Lord is my helper. Oh, the Lord is my counselor. Di ba rin mo labaw ang kayo sa Ginoo? Amen. Kisa ba yung nag-generate sa musulod? Kung kaning bersikulo ha, nagsulting ikaw templo sa Diyos. Unya mga bulton sa bahay sa mga kalabuan sa simbahan, di ka support or wiper. I don't know, spirit living in you. But as far as the Bible says, na-aspito sa Diyos mo. Itapin lang sa man, ignorante lang ka. Once nga makibaw ka, nga na magkinaboy ka na, oh, goodness. Madlok niyawa mo. O espiritu mo samok sa mga. In Romans 8:28 ni siya, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Wow. So, kaya mga guma sa matag-usa. Mawag mo ang pag-apog nga sa tibok to it. Di ba naman tayo sensitive sa katapusan? But, untak o God, if natay love gift for brother and sister, you know, ito mo friend, right? Diba? Ito na nagisutan, diba?
in support sa iyang support. Pastor, ako ito parayan ko kung support sa mga sante, okay, mukhang ko na, Nahan sige ko na. Ngayon, Lord, if you would grant me such things, I will pour out my money on governments. Bahala sa panahon. If the Bible says, if you do good things, it's a sacrifice that is pleasing to God. The Bible says, do not forget to do good and to share. Kung di ka gawang practice sa ginamang, ay napa-expect ko. In 1 Corinthians 6:9, inyo sa dinay, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither sexually immoral, adulterers, men of practice. Isang sila, nagan pa ni Kesa Otos. Pag inyo dinay, ang kayo pata ako, kaning unrighteous. Kaning word na unrighteous. Rawa, kasi pag bunagin ka, but if you don't do righteousness sa imong kinabuhi, what is righteousness? Kanang mga butang nga iya sa Dios, makapahimuot sa Dios. The Bible says you will not inherit. Do you know what is the word inherit? Kanang inheritance. Do you know asa na apply? Asa na apply? Sa mga kaliwat, anak, heirs. Diba? Kung butang mo is sons na ka. Amen. Right? Children na ka, right? Right? Na kay madawat. Amen. Pero di mo na madawat kung na kay ginabuhat nga unrighteous. Daghan kay mga Christian ron ignorante og righteousness. Nga naman, ang ipakadakan self-righteousness. Sa ilang nakita, mauna ang ibaton. If you think na righteousness yung pag-play din Him, then you will improve in playing. Amen. If you think that you are practicing righteousness in going to church, then you will become deacons and pastors someday. Amen. If you think that reading the Bible is righteousness, then nakay Bible verses gina-memorize and study meditation and nakay mentor na mag-iya sa mo. Amen. Remember, ang unrighteousness, you cannot inherit the kingdom of God. This is, ang kaniyang kingdom of God, ginawali ni Jesus Christ in parables. Amen. So ano mo, hindi ka sabot. So, kasi problema ni Pastor, ato nabasahan na ang righteousness is na-adiri, nakikan sa sulo. Ang pangutana, kung samjay ipakatakan sa mga kasing-kasing na pamilya ba, dream ba mo, concerns mo. Kung naapa na mga bahinan na din bubuti ka kasing-kasing. Manina. In Isaiah 40:28-31, this will be my last verse. 21. Have you not known? Wala ba kakibaw? Na ang muna dungog, kanit. Nga si Lord is an everlasting God. The creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint. And to him who was no might, He increases in strength. Amen. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Wow. Praise God. Hallelujah. Amen. Wa ba mo kabaw? Wa ba mo kadumo? Nga ang Diyos sa walang katapusan. Di siya kapuyon. Di po siya mabalaka. Di po siya matuka. Amen. Naibaw lagi mo araw? Amen. Naibaw lagi mo araw? Amen. Naibaw tanah. Bisag naibaw mo, di ba nasampay,
though it may have known to you, I pray na di mo unknown sa inyo. Kung si Lord, yun siya. Diba? What's this? Father is in Lord. Yun siya. Ang mga youth, mga sa pagkusgan ka, maluya juga o mabalaka juga, ma-exhausted juga. Pero si Lord kaya niya nga tagaan ka bisa pagyamo ka. Kaya niya, bisa pagyamo ka, kaya niya tagaan ka. Kaya niya nga i-increase ka, bisa di ka dapat i-increase o yamo ka. Kaya na niya i-increase ka. Ang question lang is ganun, anong i-increase mo ka ni Lord? Ang anong kailangan mo kang i-decrease ni Lord? Hello? And in this verse, ingon siya din siya muhatag siya gahom, kusog, power sa mga naluya o katong mga wanay kusog iyang ipakusgan sama sa agila. You know, kani agila is very parang kanang dominant na karakter sa Bible when it comes to storm. Na ang iyang pako, grabe kakusgan. You know anong grabe kakusgan iyang pako? Ang idea is, ang iyang pako is ngani siya. Ang iyang pako, kung tanawin mo, tungod sa iyang pagkabya, makasaka siya. But above all else, ang iyang pagsaka na is, kaya pa actually niya nga muhawid pag anything na bukat pa siyang lawas. Ang iyan ang masaka pa niya. Tungod sa iyang labs, spots and wings. Now, if you would try, pag mong isaka ng mga ikaw na itaw, you would imagine mong isaka ng mga pag mo siyang isaka, you will enhance your balance. Pag isaka ng mga you try it. Pag mong isaka, you will enhance your balance. Question is, okay. Question is, ma-maintain ba yung balance when there are difficult times of your life? Now, the purpose nga nung na-appreciate ang eagle is because kay mo soar good siya, mo increase good siya. The more good siya nga mo increase kung na-storm. So, the idea is, nganong musaka man siya sa ibabaw? Nganong musaka man sa ibabaw? Nga siya knowledge nga, ang sa ibabaw is unsa man. Wala na storm. Dinaw siya. And the question is,